This is Coach Jared, your life and career coach on YouTube. Kung di niyo pa po nagagawa, please click subscribe. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong upload. Kapag nagustuhan niyo rin po ang aking video, please click like and share para po mas marami pong makinig o marami pa pong makijoin sa ating pong kwentuhan dito sa aking channel. At once again, huwag niyo pong kalimutan na meron po tayong Coach Jared merchandise. Makikita niyo po yan sa baba ng video na to. Marami po nagtatanong sa akin, bakit ang mahal daw nung presyo ng Coach Jared merchandise. First and foremost po, maipaliwanag ko lang, ang gumagawa po ng ating merchandise ay si teespring.com na merong partnership kay YouTube. Okay, si teespring.com po ay nakabase sa US at dahil po dito, sigurado po tayo sa magiging kalidad nitong ating merchandise. Pangalawa po, so, napakaingay ng aso. Another thing, second reason is, yung presyo po kasi ni Teespring at ni YouTube ay may minimum. Okay, sila po ang nagseset ng presyo para po sa mga merch. Kaya, ako po ay in the mercy, kumbaga, o nakadepende lamang po ako dun sa presyong ibibigay ni Teespring at ni YouTube. So, kaya ganun po yung pricing niya. Pero wag po kayong mag-alala, kapag umorder po kayo, magiging sigurado po kayo sa kalidad nito at wag po kayong mag-alala na gagawa pa po tayo ng mga merch na pwede po natin ma-distribute lalo na po sa local market dito sa Pilipinas, na medyo mas affordable o medyo mas kaya ng ating bulsa, okay? Gagawin po natin yan para po sa mga may sentido common followers dyan. So, for the past few uploads po, medyo tumutok po tayo sa politika, pero ngayon po, babalikan po natin si ABS-CBN franchise, dahil meron pong mga updates dito sa prangkisa at last June 29, okay, inumpisahan na nilang pag-usapan ang tungkol sa labor issues ng ABS-CBN. Okay, nag-run po ito ng 2 araw. 2 araw po nilang pinag-usapan to. At ito na po, bali, para po sa akin, ito po yung pinakamalapit sa puso ko. Ilang beses ko na pong sinasabi, sa 12 taon po na ako yung nag-practice ng human resources o HR, malapit po sa aking puso ang ating mga laborers. Okay, nakikita po natin ang hirap nila. Alam po natin ang kanilang pinagdadaanan. Alam po natin na ang mga ginagawa po nila ay hindi madadali. Kaya po para po sa akin, mahalaga po na ang isang kumpanya ay marunong mag-alaga ng kanilang mga laborers. Pero bago po natin pag-usapan yung sinabi ni ABS-CBN, tingnan po muna natin kung ano yung mga mahalagang konsepto na dapat po muna natin maintindihan bago po natin pag-usapan yung mga sinabi ng ABS-CBN. Dahil ito po, bago po natin maintindihan yung pinag-usapan po nila tungkol sa labor, kailangan maintindihan po muna natin itong mga konsepto na to, okay? So sa website po ng ating DOLE, or Department of Labor and Employment, or meron po tayong Bureau of Labor Relations. Okay? Sa Bureau of Labor Relations po, makikita po natin ang Labor Code. At meron po itong books, marami po yun, yung Labor Code, marami po yun. Pero tututukan po natin dito yung Book 6. Yung post-employment, Book 6 post-employment. Dahil ito po ang pinag-usapan nila noong hearing. Pag-usapan po natin yung konsepto ng employment. Okay? Bakit po importante yan? Dito po maiintindihan natin kung paano kinategorize ng ABS-CBN yung kanilang 11,000 daw na employees. Okay? So, tingnan po natin dito. Pero i-define po muna natin kung ano yung sinasabi ng DOLE tungkol sa pagiging empleyado. Book 6, Article 279, ang bawat empleyado daw ay meron tinatawag na security of tenure. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin sa trabaho nang walang due cause o walang dahilan. Yun po ang security of tenure. Pero kanino lang po ba nag-a-apply ang security of tenure? Nag-a-apply lang po yan sa, sinabi po ng ating labor code, regular employment. Okay? In cases of regular employment, the employer shall not terminate the services of an employee except for a just cause. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magtanggal ng empleyado nung walang kadahilanan. Hindi pwedeng trip-trip lang, o dahil hindi mo type yung tabas ng mukha niya, o hindi mo type yung kung paano siya tumingin sa ibang tao. Hindi pwede yun, okay? So, hindi ka pwede basta-basta magtanggal ng empleyado nang walang dahilan, at kung hindi naka-indicate yung dahilan na yun dito sa Book 6, okay, title number 1.
So ano daw ba ang iba-ibang klase ng pag-iempleyo? So meron po dito, sinabi po ng ating Department of Labor kung ano ang iba-ibang klaseng pag-iempleyo. Nasa Article 280, okay, malalaman po natin ang pagkakaiba ng regular and casual employment. Okay, so ano ba yung, paano natin malalaman na kapag ang isang tao ay isang regular employee? Kapag daw ang empleyado, okay, ang sabi po dito sa batas, an employment shall be deemed to be regular where the employee has been engaged to perform activities which are usual and necessary or desirable in the usual business or trade of the employer. Para isang tao ay makategorize as a regular employee, kailangan yung kanyang trabaho ay usual and necessary. Ibig sabihin, itong trabaho niya ay kabilang sa pang-araw-araw na operations ng negosyo at ang kanyang trabaho ay kailangan or meron kang pangangailangan. Kasi kung hindi magagawa ng isang tao, ng tao na ito, ang kanyang trabaho, wala kang negosyo. Halimbawa, kapag let's say meron kang negosyong restaurant, ang cook ay isa sa mga posisyon na pwede mong gawing regular. Bakit? Kasi sa isang restaurant, kailangan mo ng tagaluto. Hindi ba? Hindi ba kailangan natin tagaluto sa isang restaurant? So, merong pagkakataon, may mga pagkakataon ng isang tao ay pwedeng makonsidera o pwedeng makita ng ating batas na isang regular employee. Kapag ganon yung posisyon o yung trabahong ginagawa niya sa kumpanya. Two things po, no? Kailangan usual, ginagawa sa pang-araw-araw na operasyon ng negosyo, at pangalawa ay necessary. Ibig sabihin, yung resulta na ginagawa ng trabaho na to o yung output na ginagawa ng trabaho na ito ay kailangan ng negosyo para siya ay kumita. So, kailan lang nagiging casual ang isang pag-iempleyo? Okay, malalaman natin yan dito. Ang sabi, an employment shall be deemed casual if it is not covered by the preceding paragraph. Ibig sabihin, kapag ang iyong trabaho ay hindi usual at hindi necessary. Isang halimbawa niyan, mga kaibigan, is yung pagiging security guard. Okay? Ang isa pong restaurant ay tatakbo, mag-ooperate yan kahit wala pong bantay, kahit walang security guard. Yun po ang nagiging pasihan ngayon ng casual employment. Kumbaga, pwede mong gawin dito sa negosyo na ito ang pagtatrabaho, ang pag-empleyo, pero hindi ito kabilang sa mga pangangailangan ng negosyo para kumita. So, yun po ang ibig sabihin ng posisyon na pwedeng sabihin na casual. Provided, ito po yung importanteng parte dito sa usapan ng ABS-CBN at na kanilang labor, no? Provided that any employee who has rendered at least 1 year of service, whether such service is continuous or broken, shall be considered a regular employee with respect to the activity in which he is employed, and his employment shall continue while such activity exists. Mga kaibigan, napakahalaga po itong provision na ito ng ating batas. Napakahalaga po nito para malaman natin ang diferensya ng casual at ng regular, at sa sitwasyon po ng ABS-CBN kung bakit mahalaga na dapat iniregularize nila yung iba nilang mga tao. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang mga negosyo po ay merong 1 taon lamang. Pwede lamang pong maging casual ang mga empleyado for 1 year. So ano pong ibig sabihin yan? Halimbawa po, ako po, let's say, meron pong restaurant. No? Let's say meron pong restaurant, okay, halimbawa po, namasukan ako bilang isang waiter. Pagkatapos, tumagal po ang aking pag-e-empleyo ng 6 months. After 6 months, natapos yung kontrata, move on po ako sa ibang restaurant. So, nandun na po ako ngayon sa ibang restaurant. After 6 months, nag-end na naman yung contract ko, tinawagan ako nung naunang restaurant. Ang sabi, kailangan po kita kunin muli bilang isang waiter. O sige, balik ako sa inyo bilang isang waiter. Nagtrabaho po ako muli for 6 months. Ibig sabihin po, nakabuo na po ako ng 1 taon. 1 year of service, working on the same position, doing the same job. Ibig sabihin, pagkatapos po ng aking
pangalawang kontrata na 6 months, ay pwede na akong makonsider na isang regular employee. Dahil yun po ang minimum na inilagay ng ating batas dyan. Kung gusto po natin na tayo po maging regular, halimbawa po tayo casual at gusto po natin maging regular, kailangan po tumagal po tayo sa isang kumpanya sa parehong posisyon at ginagawa ang kaparehong trabaho for a minimum of 1 year. Paano po pag lumampas na sa isang taon? Pag lampas ng isang taon, ibig sabihin, pwede na akong makonsider na regular employee. Yun po ang provision ng batas natin pagdating po sa casual employment. Coach, paano naman yung mga project-based at mga contractual? Ganun din po ang treatment. Ganun din po ang treatment pagdating sa ating mga project-based employees at sa mga contractual employees. Ang pinagkaiba lang po niyan ay yung konteksto ng employment. So, halimbawa po, ang mga project-based employees po ay nakatutok lamang sa isang aspeto ng trabaho. Baka po, nagpapagawa ng bahay. Kumuha po kayo ng electrician. Ang kontrata po niya ay sa pagiging electrician. So, pag natapos na po yung electricals ng buong bahay, tapos na rin po ang kanyang trabaho. Tapos na rin ang kanyang project. Paano naman po yung mga contractual? Yung mga contractual naman, ganun din po, no? Ang kanilang trabaho po ay, kanilang trabaho ay nabubuhay lamang hanggat buhay ang kanilang kontrata. Ngayon po, sa project-based at sa contractual, trato po dyan ay ganito. Basta po malinaw sa kontrata kung kailan mag-uumpisa at kailan matatapos ang kanilang trabaho. Yun po ang mahalaga dyan. Kung hindi po, kung malabo po ang start at end date ng kanilang trabaho or start at end ng kanilang proyekto, dun po magkakatalo sa Department of Labor. Nag-a-apply po ba ang regularization sa mga contractual tsaka sa mga project-based? Opo, pwede po yan. Pwede pong mangyari ang regularization sa mga contractual at project-based. Paano po? Same treatment po sa casual. Kung paano po ang trato sa casual, ganun din po ang trato sa project-based at sa contractual. Ganun pa rin po, no? 1 year minimum na ginagawa mo, na nagtatrabaho ka sa parehong posisyon at ginagawa mo ang kaparehong trabaho at nagtatrabaho ka sa kaparehong employer. Ibig sabihin, kapag ganun po ang sistema, pwede kang makategorize as regular. Posibleng mangyari yun. Ang naiba lang po talaga sa sistema ng pag-i-employo sa Pilipinas ay ang independent contractor. Kasi po, ang mga independent contractors po, ang trato po sa kanila ay hiwalay sila sa kumpanya. Hindi po sila employed. Kumbaga, kinuha lamang sila ng kumpanya para gumawa ng very specific na trabaho at very specific na outputs. Dito rin po papasok yung mga ating seasonal employees. Yung mga seasonal naman po, ang kontrata po nila ay buhay lamang season kung kailan sila kailangan. Halimbawa, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa hotel and restaurant at sa hotel and casino, meron po kami mga seasonal employees. Ibig sabihin, itong mga empleyado na to ay employed lamang sa panahon kung saan kailangan namin sila. Halimbawa, Christmas time, maraming bisita, kailangan namin ng dagdag na mga janitor. Yun, doon namin sila kukunin. Or kailangan namin additional na bellboy, doon namin sila kukunin. Doon po papasok yung mga seasonal employees, tsaka mga independent contractors naman, yun po, sila po ay malinaw po yun sa kontrata nila na hindi sila employed na kumpanya, kundi binibili lamang ang kanilang serbisyo para may magawa sila para sa kumpanya. Yun po ang mahahalagang bagay po na kailangan po natin maintindihan bago po natin pag-usapan ang issue ng labor nitong ABS-CBN. Meron pa po, meron po tayong jurisprudence din po. Pagdating sa ganyan, ang jurisprudence po natin ay tinatawag na fourfold test. Ano po yung fourfold test? Ito po yung batayan para makita po ng mga kumpanya o para makita po ng ating batas na merong employer-employee relationship. Ibig sabihin, ang dalawang tao ay merong relasyon na pag-i-empleyo. Okay? So, ano daw po ang mga batayan para malaman kung ang isang tao daw ay merong employer-employee relationship? Okay? So, ito yung fourfold test. Ang sabi, number 1, the selection and engagement of the employee. Ibig sabihin, merong pamamaraan kung saan ang empleyado ay pinili
ni-recruit at pinili. Okay, so yun po ang una. Pangalawa po is payment of wages. Payment of wages, sinasahuran ka. Ibig sabihin, empleyado ka. Number 3, the power of dismissal. Or ang pangatlo ay yung kapangyarihan ng employer na tanggalin ka sa trabaho. Yun po ang isa sa mga batayan na ikaw ay na ang dalawang tao ay merong employer-employee relationship. At number 4, the employer's power to control the employee's conduct. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng employer na i-manipulate o i-control ang galaw ng isang tao sa workplace. Ito po yung fourfold test, no? So kapag lahat pong apat na to ay existing sa dalawang tao o sa tao at sa kumpanya, ibig sabihin sila raw ay merong employer-employee relationship. Importante mo malaman natin to, no? Dahil dito po, no, sa labor code kung paano nila dinedefine ng employee at ang fourfold test. Sa pamamagitan nito, maiintindihan natin kung ano yung pagkakamali ng ABS-CBN sa treatment ng kanilang mga empleyado. Tayo sa article ng ABS-CBN mismo, no? So sabi po ng ABS-CBN News, labor issue sa ABS-CBN hinimay sa franchise hearing ng Kamara. Okay, hinimay ng Kamara noong Lunes at nitong Martes ang sari-saring labor issue sa ABS-CBN sa gitna ng pagdinig para sa aplikasyon ng network para sa panibagong 25-year franchise. Okay, tatlong dating empleyado ng ABS-CBN ang humarap sa Kamara para ireklamo ang pagkakatanggal nila sa kumpanya. Bukas silang manatili ang operasyon ng ABS-CBN pero anila sana'y mabigyan sila ng katarungan. Pero, okay, ayon sa ABS-CBN, mismong DOLE ang nagsertipika na nag-comply ang kumpanya sa labor standards batay sa huling routine inspection nito noong 2019. Basahin natin sinabi ng legal counsel ng ABS-CBN, there was never an instance that DOLE found this illegal. Secretary of Labor came out with Instruction 40, which clearly defines two kinds of employees in broadcast. One of which is studio employees, other is program employees, says Joji Alonso, legal counsel ng ABS-CBN. Okay. So ano pong sinasabi ng ABS-CBN dito, no? Ang sinasabi po nila, wala raw po silang ginawang mali. Dahil, tulad po ng ginawa nila sa NTC, sinisisi nila ngayon ang DOLE. Ang sabi kasi ng DOLE, okay lang eh. Okay lang itong ginagawa namin. Sinertify ito ng DOLE noong 2019. So, wala kaming ginawang mali, hindi ba? So, yun ang sinasabi ngayon nitong Jojo Alonso, no, na abogado ng ABS-CBN. Project-based, contractual, kapag umabot ka ng isang taon, kahit ito ay broken o tuloy-tuloy at nandoon ka sa same position, ginagawa mo yung same na trabaho, same na employer o parehong employer, pwede kang i-categorize ng DOLE na regular employee. So 13 years to, no, si Journally Payonan na nagtrabaho sa ABS-CBN. Ito pa yung isang nagsalita, no? Pangalan niya ay si Christian Mendoza. Ayan, Christian Mendoza. Former audioman of ABS-CBN, joined other colleagues in detailing other alleged unfair labor practices of the company. Ito naman po si Christian Mendoza, if I'm not mistaken, nung pagkakarinig ko kanina sa hearing, nagtrabaho po siya sa ABS-CBN for 15 years. 15 years naman siya or 16 years, around those number. Hindi lang po yun ang naging complaint niya, no? Nag-file din po siya ng kaso, pero meron po siyang dagdag, no, na unfair labor practices. Yun po ang sinabi. Unfair labor practices. Ano daw po ba yung mga nangyari? Some of them were made to work 7 days straight, sometimes for a whole month. So, isang buwan kang straight. Mga kaibigan, bawal po yan sa ating labor code. Mandatory po, no, sa ating labor code na dapat at least meron kang 1 hour, 1 day pala na rest day. Mandatory po yan. Hindi po yan pwedeng baliin ng kahit sinong kumpanya. Hindi po ito dapat nangyari. 1 month, 1 week straight, 1 month straight nagtatrabaho. Mga kaibigan, bawal po yun. Illegal po yun. Hindi po dapat nangyari yan. Gumawa pa nga kami ng kanta dyan na isang linggong pag-ibig dahil dire-diretso kami, wala kaming pahinga. Despite this, they were not made into regular employees. Okay? Mendoza was among 100
workers who filed illegal dismissal cases in different batches and groups against ABS-CBN between 2009 and 2010. So mga kaibigan, sa testimonya ng dalawang tao na to, makikita na natin na may problema si ABS-CBN pagdating sa pag-re-regularize ng mga tao. Bakit po? Kasi po, ang naging dahilan po ng ABS-CBN ay ito. Legal naman daw po ang kanilang ginagawa. Meron po silang espesyal na kategorya para sa mga project-based employees nila. Ang ginawa nila, project employee. Ibig sabihin, pagiging meron silang regularized, quote-unquote, regularized status, pero nakatutok sila sa isang project. Mga kaibigan, paliwanag ko lang po sa inyo. Medyo complicated po talaga ang sitwasyon pagdating sa media. Dahil po, may punto po si ABS-CBN nung sinabi niya na sila po ay broadcast company. Na kanilang negosyo ay broadcasting. Hindi po sila content creator. Dahil gumagawa po ng content at gumagawa po ng creative sila ay ibang grupo. Kadalasan po may mga production house, may mga productions na magbebenta ng kanilang idea sa ABS-CBN. At ang gagawin po ng ABS-CBN, bibilhin po nila ang lisensya ng mga idea na ito. At yun po, kapag iti-taping po ito, pag tinape, i-ere ng ABS-CBN, dun kumikita si ABS-CBN sa pag-ere ng mga tinetape. Paano naman po kumikita ang mga empleyado, ang mga production houses dito? Pag binabayaran sila ng mga network dun sa kanilang mga produkto, sa mga shows na ginagawa nila. So si ABS-CBN po, ganun din po ang setup niya. Meron po siyang mga production houses na gumagawa ng show para sa kanya. Siya naman ang trabaho niya is i-broadcast niya yun, ilalagay niya yun sa kanyang plataforma. Ang problema po kasi dito ay meron silang naghahalo-halo. Okay, naghahalo-halo yung responsibilidad. Meron po silang punto na ang mga tao po nila ay nagtatrabaho bilang content creator sa loob mismo ng ABS-CBN. Paano po nangyayari yan? Halimbawa, pag si ABS-CBN po mismo ang nag-produce ng isang show. Yan, ganun po yun. Pag si ABS-CBN po mismo ang nag-produce ng isang show, natural, yung production, yung creatives, yung mga tao-tao niyan, doon yan babagsak sa ABS-CBN. At dahil doon, nagkakaroon ngayon ng kalituhan. At para maiwasan yung kalituhan na yan, gumawa sila ng bagong kategorya na project employee. Ibig sabihin, empleyado ito ng ABS-CBN, pero itong empleyado na to ay employed lamang sa panahon na buhay yung programa. So halimbawa, TV Patrol. Daos TV Patrol, ABS-CBN News po yan. Under po yan ng ABS-CBN Broadcasting Company. Ito pong mga kukunin na tao ni TV Patrol, ng mga cameramen, audio, lightmen, lahat po ng mga laborers nila, ay magtatrabaho sa ilalim mismo ng ABS-CBN Corporation. At dahil po sa kategorya nila to ng project employee, nagkakaroon ng problema sa regularization. Bakit? TV Patrol, 35 years ng buhay. Pero dahil ang kategorya mo ay project employee, hindi ka ma-regularize. Buhay lamang ang iyong trabaho hanggat buhay ang show. Yun po yung sinasabi ng mga tao na ito, na ang tagal-tagal na nila, 15 years, 13 years, 15, 16 years, pero hindi sila ma-regularize. Dahil po nasa provision po yun ng kanilang kontrata na sila ay project employee. Lusot po yun ng ABS-CBN para hindi po nila i-regularize yung mga kanilang empleyado. Ang mga project employees po nila in total ay 2,208. Napakarami po nun mga kaibigan. Tapos ang regular nila nasa 6,000 something. So wala po silang security of tenure. At nasa konstitusyon po natin, ang sinabi po ng konstitusyon natin, wala pong citizen will be deprived of life, liberty, and property. Ang pagkakaroon po ng trabaho ay kasama sa pagkakaroon ng property. Dahil ito po ay ang kakayanan natin para makakuha ng properties. Kaya po itong kategory ng project employee, posibleng lumabag sa ating konstitusyon. Although technically, kung titignan po natin yung labor code, pasado siya. Kasi nga naman, buhay yung trabaho niya hanggat buhay yung show. Papasok siya sa kategorya ng project-based employee. Kaso nga lang, kung ang iyong project ay napakahaba, tumatakbo na napakatagal na panahon, halimbawa nga po, TV Patrol, 35 years ng buhay, paano nga naman yun? Paano yung pagiging treatment
sa mga naging empleyado nito. Hindi ba? May punto po dito ang mga laborers, mga kaibigan. Sumunod pa po, no, si Jobert Socaldito nung sumali siya sa Zoom. Nag-Zoom call siya. Kunwento niya yung nangyari sa kanya na pagsususpinde. Kaya ang sinabi po niya is nung suspended siya simula January. Okay? At simula nun, di na siya nakarinig ulit kung kailan siya babalik ng DCMM. Pwede po natin i-consider to na termination of contract. Okay? At dahil nga po project employee po siya, lusot po dito si ABS-CBN. Pero, ilang taon na po ba siya nagtatrabaho sa ABS-CBN? Yan. Ang sabi dito, sa article ng MSN Entertainment, Jobert has been with ABS-CBN for 20 years. For more than 17 years, he worked for DZMM. That's why he said his work suspension saddened the radio host. So imagine, pumundo ka ng 20 taon sa kumpanya. Pinuhunan mo ang buhay mo sa kumpanya na to. Tapos all of a sudden, wala kang security of tenure. Anytime pwede kang tanggalin. Tapos tinanggal ka nga nung nangyari yung bagay na hindi nila nagustuhan. Alam niyo po mga kaibigan, no, to add insult into injury. Nung nagsalita si Carlo Katigbak tungkol sa labor issue ng ABS-CBN, dumadrama pa siya ng kunyari iiyak siya. Parang kawawa naman yung pamilya ng ganito. Kailangan namin magsara kasi ganito, ganyan. Bueno, Carlo Katigbak, kung talagang naawa kayo sa mga taong to, dapat, alam nyo naman na magkakaproblema kayo sa prangkisa nyo Dapat pinaghandaan nyo na siya. Bago pa umabot yung ma-shutdown ng ABS-CBN, dapat inayos nyo na siya. Hindi yung ngayon, makaawa kayo, dadrama kayo, kunyari, mahal na mahal yung mga empleyado nyo, pero base naman sa kwento ng mga empleyado nyo, mukhang hindi naman. Ayaw nyo nga mag-regularize ng empleyado Gumawa kayo ng hiwalay ng kategorya para lang hindi kayo mag-regularize ng empleyado. Hindi ba? Naiintindihan ko yun, no? Na yung tipong yung ideya na sinabi ni Vidanes yata, if I'm not mistaken. Yung sinabi ni Vidanes na minsan talaga yung shows, panandalian lang, kaya hindi pwedeng tumagal ang empleyado sa isang show. Pero naman, baka naman pwede niyong gawa ng paraan. 35 years na yung TV Patron. Sa 35 years na yun, ibig sabihin, dapat institusyon na siya. Napatunayan nyo na natatagal ang show na ito. Pero hindi nyo ba naman binigyan ng security of tenure? Hindi nyo ni-regularize ang mga empleyado nito? Nasaan naman doon ang puso nyo? Hindi ba? O baka mas importante lang talaga ang wallet nyo? No, Lopez at ABS-CBN executives. Baka mas mahalaga lang talaga ang wallet nyo bago ang pamilya ng mga empleyado nyo. Okay, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please click subscribe. Meron po dito sa baba at meron din po sa taas. Pwede nyo po ako ma-email directly at thetype5project@gmail.com. Meron po akong Facebook account, The Type 5 Project with Coach Jared. Meron din akong Twitter at Instagram accounts at Coach Jared. Type nyo lang sa search bar. Kita-kita po tayo sa aking next video. Good morning, good afternoon, and good night. And I'll see you in my next video.